eto na. Hirap na kayong ipagtanggol si Junior. Lalo na dito na kung saan inamin ng ICC ang totoong nangyari. Nilaglag si Junior. Nako, etong si Torre, akala ko matapang to. Wala kanina sa Senado. At sa susunod na hearing, pag hindi pipisot itong si Torre, ay hindi, sisipot pala. Sorry. Pag hindi sisipot si Torre, ipapa-aresto na ba ito? Dapat yun ang gawin nyo. O eto, ang video. Kanina, nabasa ko lang sa dyaryo, tamang-tama, na yung spokesman ng ICC, Dr. Fadi El Abdallah, sinabi that the surrender of ayan na, Junior, sa mga tagapagtanggol, Rodrigo Duterte of the ICC to the ICC was a decision entirely made by the Philippine government. And if there is any question about whether it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. So, mismo yung ICC, sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Correct. Siguro, si Attorney Medina na naman Naime, magpapasaklolo tuloy mo yan. Ano ba ibig sabihin nag-administrative arrest? At tama ba na sinuko ng Pilipinas si PRRD sa ICC? Magandang umaga po, Madam Chair. Thank you for the invitation. Good morning po, Senator Bato de la Rosa. Good morning po, Senator Bongo. Going back to the question, administrative arrests. Actually, the Supreme Court has recently clarified that administrative malinaw ang mga ebidensya, ha? For the arrest of non-Filipinos are actually valid. But these administrative arrests apply only to non-Filipinos in deportation proceedings. At least from the case decided by the Supreme Court, it involved a foreigner. Now, we must also take note that in that recent case, that's a landmark case, because in this decision, the Supreme Court introduced an innovation. Historically, administrative arrests deportation process are purely administrative, no court intervention. But this time, the Chief Justice who wrote the decision, and upon the suggestion of Supreme Court Justice Marvick Leonen, they introduced a new rule. Under this new rule, even if a non-foreigner is arrested on the basis of an administrative warrant, they must still inform the regional trial court and wait for the regional trial court to issue a judicial commitment order. Therefore, there is now a duty on the part of police officers or immigration officers, even when arresting a foreigner, to bring this person to the jurisdiction of the courts. So this represents a new trend. If a foreigner should be brought to a Philippine court before he is removed from the country, with more reason that a Filipino citizen should be subjected to some judicial proceedings before surrendered to a foreign government. And as I have explained earlier, from the constitutional level, from the statutory framework, even under international law, surrender of a Filipino citizen without court proceedings may be illegal. That's not just constitutional, that's also statutory, even under international law. In fact, the Interpol Constitution itself requires some due process, the application of Philippine laws, and number two, the application of the rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, which includes due process. Thank you po. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun?
Ang ibig ba sabihin ay linabag yung kanyang karapatan? Kasi tulad nga ng sinabi nyo doon sa kaso ni Yuenle noong 2023, bagong-bago pa lamang, talagang kinakailangan dalhin pa sa RTC yan, meron pang proseso. 7 yata yung requirement. Kung Opo. naaalala ko, ang dami-daming sinasabi Opo. doon na talagang pinagtatanggol ang karapatan mismo ng dayuhan. Opo. Eto, Pilipino pa. Opo. Ngayon, mismo yung spokesman ng ICC sabi, desisyon niya ng pamahalaang Pilipino. Hindi kami yan. Opo. So anong epekto po noon doon sa nangyari kay Presidente Duterte? Madam Chair, just out of respect for the court proceedings, that so as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the President. If a future issue, a similar issue comes up, okay, extrajudicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights, the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, and even the Interpol Constitution, if the surrender is upon the request of the Interpol. All this, the entire legal framework when it comes to deprivation of liberty requires court intervention, requires court-level due process. And by court po, you mean local court? Yes po, Filipino local, court in this domestic, case. Domestic. domestic due process. The entire idea of due process is really can be simplified as follows. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. That authority to deprive a person, to declare that a person will be, or to decide that a person will be deprived of liberty, that is not the authority of the police. That authority is lodged only in the courts of law. The police cannot at the same time be the judge. That's essentially due process and separation of powers. Thank you. Thank you very much. That's loud and clear. That the police cannot be the judge in determining the deprivation of liberty of any person. So maliwanag po yun. At kinakailangan na maliwanagan sana kung totoo na inaresto si dating presidente sa ilalim ng RA 9851, kung talaga bang administrative arresto, kung dito sana sila, napaliwanag nila sa atin at nagkatotoo at nagkaliwanagan tayo. Pumunta naman tayo sa dako ng ating video. Ito naman si Attorney Delgra, kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito, no? Yung video kung saan si Attorney Delgra ini-invoke yung Article 59 at ito ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao, ang dami pabor. krimen sa labas. Nandito Nandito kayo kayo. namin. Sir, hindi kami Sir, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, we will That's confirm. precisely the point that I'm saying. Ano Let's yung decide. naman yan? Huwag kayo mag-ano, okay? Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to Ayun, maliwanag
na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa Alam mo, Senator Amy, maganda tong ginawa mo. Pero ang hinihintay lang namin, kailan mo kasuhan ang mga yan? Kagaya niyan, ang dami mong pinakitang ebidensya dyan. At ang higit sa lahat, impeachment case sa kapatid mo. Malay mo, nang dahil dyan, pagka-senador, ikaw'y manalo. Pwede mong gawin yan bago mag-eleksyon. Kung mayroon kang masampulan, may mapakontempt ka dyan. At sa susunod na hearing, may susunod kayang hearing ito? Sana meron. Kasi itong si General Torre mukhang naduwag kasi nandyan po si Bato de la Rosa. Ay, talagang may mga banat sa kanya. Yun nga lang, ang tanong dito, pag mayroon pang susunod na hearing, si General Torre ba ay pipisot sa sisipot sa susunod na hearing? Kung hindi sisipot, kaya ba nilang ipa-aresto ito? Kasi pag iba po, di ba? Pag iba yung ipapatawag, ordinaryong mga tao. Pag ipapatawag, hindi sinisipot, ganyan yung ginagawa, di ba? Dapat patas po. Sana sa susunod, makita po natin si General Torre dyan. Di ba? Para mag-viral na naman sa mga sagot niya na di natin alam kung may alam. Di ba? Sa mga video niya, yung gumaganon, katapang niya. Matapang lang pala kung may hawak siya. Pero kung wala, eto na. Sabi nila, si Senator Bato daw ay nagtatago na. Sino yung nagtatago ngayon? Anong kinakatakutan nila dyan? Kung wala namang mali sa ginagawa nila. Anong kinakatakutan nila sa Senate hearing? Kung kaya man nila sagutin, baka hindi nila kayang sagutin. Ito'y nagtatanong lang. Pero ito, ulitin ko, maganda din naman tong ginawa ni Amy Marcos. Pero Senator Amy Marcos, kahit ganon yung ginawa mo, mahirapan ka pa rin kunin ang boto ko. Ewan ko lang sa inyo kung iboboto ang manggang ito. Siguro, makapagsabi kayo na ibalik nyo sa pagkasenador itong si Amy Marcos kung may kinasuhan siya at pangalawa, impeachment case sa kapatid niya. Agree ba kayo? Kung gagawin ni Amy Marcos yun, iboboto nyo ba siya? Kasi sa ganitong hearing, maganda po yung ginawa niya. Pero sigurado ako, hindi pa rin niya makukuha ang tiwala ng mga botante, lalo na sa mga Duterte supporters. Lalo na sa mga diehard supporters ng mga Duterte. Marcos pa rin yan. Pero malapit na yung eleksyon eh. Kaya maging matalino po tayo sa pagpili. Yung hindi traidor sa mga Duterte, yung iba dyan, inindorso, pagkatapos manalo, eto na, pumirma sa impeach BP Sara. Eto, inindorso nung 2022 eleksyon ni BP Sara, nung nagkapirmahan na, hindi pumirma. Dahil naman, may paninindigan sila. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.